Pagkagising ko, wala na ang lahat ng mga kapatid ko. Ang nakita ko na lang ay 12 kabaong na nakabalot ng bandila ng bansa. Anong lihim na misyon kaya ang ginagawa ng Special Forces na to? Bakit siya lang ang nakaligtas? Pero ang pagpapahirap sa kanya ng tadhana ay hindi pa tapos. Pagbukas niya ng pinto ng bahay, tumatama sa paningin niya ang mga nagyayelong dugong bakas at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang mga malamig nilang katawan ay sumasaksak sa kanyang retina. Pati ang lalaking ito na nakaranas ng impyernong linggo ay hindi na nakatiis. Ngayon, sasamahan kita sa pagtuklas ng pinakamagandang action series ng Amazon ngayong taon. Walang maraming Saturday, tugtog na. Simula ng kwento, ang bidang lalaki, si Reese, at ang kanyang SEAL team, ay nasa Afghanistan para sa isang misyong akala nila'y madali lang. Nagbibiruan pa ang mga kasamahan. Sino ba ang mag-aakala na ito na ang huling pagkakataon nilang magtulungan? Bilang kapitan ng SEAL Team 7, si Reese, mula sa pagiging sniper hanggang sa maging tenyente komandante ng hukbong dagat, ang dinanas ng lalaking ito ay pawang pagsubok ng apoy at dugo. Sumali sa edad na 18, dahil sa pambihirang galing sa paggamit ng sniper rifle. Diretso siyang napili sa pagsasanay para sa SEAL team. Sa edad na 30, na-promote siyang team leader ng Navy SEALs. At pinangunahan niya ang kanyang mga kasamahan sa 12-dosenang mapanganib na misyon. Sa bawat isa, umuwi niya ng ligtas ang kanyang mga kasamahan. Hanggang sa ultimate mission na ito, ang target ng operasyon ay ang pagdakip sa isang teroristang leader na ang pangalan ay Kahani. Ayon sa maasahang impormasyon, kamakailan lang ay nagdulot si Kahani ng sunod-sunod na pag-atake sa Syria. Kaya naman maraming pag-atake ang nangyari sa lugar na iyon. Para madakip agad ang taong ito, napagpasyahan ng grupo na palihim na pumunta sa lugar na iyon para mahuli siya. Ang kanilang ruta ay dadaan sa isang ilalim ng lupa na drainage system. Dahil sa sobrang gulo ng mga tubo sa ilalim ng lupa, napilitan silang mag-imbita ng isang miyembro ng lokal na hukbo, dumating sa pasukan ng tubo. Ginamit ng Team 7 ang thermite cutting technique. Ang ginamit na pantubo ay military-grade na bersyon. Nakakagawa agad ng 2,500 degrees Celsius na init. Military-grade thermal cutting. 10 beses na mas mabilis kaysa sa welding torch ang mapangwasak na pamamaraan. Agad na nabasag ang pasukan ng tubo. Agad na gumamit ang lahat ng miyembro ng CGB tactic para sumulong. Dahil sa sobrang kalat-kalat ng mga tubo, kailangan nilang maging maingat sa ngayon. Labing-walong metro ang pasukan. Ngunit habang maingat silang sumusulong, biglang umungol ang aso nilang kasama. Napansin ni Kapitan Locke ang kakaiba. Ang Belgian Malinois na aso ay hindi umiyaw, kundi umungol ng maikli. Iniulat na ang natagpuan ay isang nakatigil na target. Agad na pinatay ng mga miyembro ang kanilang mga flashlight. Ito ang standard na anti-sniper procedure. Agad na sinenyasan ng kapitan ang mga miyembro na huminto sa pag-usad. Pagkatapos ay pinapunta niya ang demolition team sa likuran para mag-inspection. Isang manipis na wire na tila buhok na underwater mine ang sumalubong sa kanila. Nakakapangilabot ang taktika ng kalaban. Sinadya nilang gawing halata ang unang wire para maakit ang demolition team. Ang tunay na mamamatay ay ang mga landmine na may pressure sensor.
Ang buong koridor ay bumubuo ng isang triangular na firing zone. Ang gamit pala ng misteryosong armadong grupo ay mas advanced pa sa mga SEAL. Habang nagpaplano silang alisin ang bomba, biglang nakasagupan ng mga miyembro na nakabantay ang mga kalaban. May kaaway. May kaaway sa pasukan. Anong nangyari? Maraming kalaban ang nakasalubong sa likuran. Kailangan nila ng suporta. Agad na nag-utos ang kapitan na magbigay ng suporta ang firepower team nang makita niya iyon. Pero bago pa man makarating ang firepower team, diretso na silang binaril ng mga kalaban ang mga tauhan na nasa pasukan. Agad na naghagis si Reese ng isang flashbang, at sinimulan ng ice press ng firepower team na dumating ang mga kalaban. Pero nawala pa lang ang panganib dito. Sa kabilang panig, isang malaking grupo ng mga terorista ang sumugod. Halata na, ang kanilang ruta ay matagal nang na-expose. Ngunit sa sandaling ito, wala na silang panahon para mag-analisa. Kaya naman, kinailangan nilang gumamit ng taktikang glass o matras habang nakikipagbarilan. Ang mga miyembro ng grupo na hindi nakapag-atres ay isa-isang natamba. Sa gitna ng panganib, si Kapitan Reese ay kinailangang mag-utos sa kanyang mga tauhan. Tumawid sa minahan, mabilisang pag-atres. Handa na sa pagtawid dito. Mag-ingat. Nasaan iyon? Mag-ingat sa mga wire, sa inyong mga paa. Nasaan iyon? Nakatuon si Crowley sa gatilyo. I-report mo sa akin ang sitwasyon, agad. Opo, sir. Agad ko pong gagawin. Ngunit dahil sa kakapalan at kasakaypan ng mga tubo sa ilalim ng lupa, at idagdag pa ang mga putok ng baril, bigla na lang nagkaroon ng pananabik ang mga miyembro ng hukbong gobyerno, at hindi na nila pinansin ang mga pagpigil. Kaya na-trigger nila ang mga landmine. Habang sumabog ang bomba, lahat ng miyembro ay lumipad. Pagkatapos ng pagsabog, dumating ang mga tauhan ng mabilisang pagtugon, sa ilalim ng matinding puwersa ng apoy. Sa huli, sina Reese lamang at isang miyembro ang nakaligtas. Pagbalik sa kampo, nakita niya ang mga kasamahan niyang araw-gabi niyang kasama na nakahimlay sa malamig na kabaong. Si Reese ay lubos na nasasaktan, ngunit bago pa man siya makaahon sa pangyayaring iyon, tinawagan siya ng mga opisyal mula sa tanggapan ng mga operasyong militar para imbestigahan. Ngunit sa imbestigasyon, inalala ni Reese ang mga pangyayari noon. Isang miyembro ng hukbong gobyerno ang nakatrigger ng landmine. Sabihin mo lang sa amin ang alam mo. Masyadong maingay, Buser, putang ina, ang ingay-ingay. Ramirez, Donnie, kailangan ninyo ng tulong. Donnie, kumalma ka. Bilisan mo ang pagpapaputok. Donnie, anong nangyari? Nang marinig ko ang recording sa pinangyarihan, nalaman kong may palihim na binago sa recording. Naging boses ito ng kanyang kasamahan. Naguluhan din si Reese sa mga oras na iyon. Hindi rin siya sigurado kung ano talaga ang nangyari noon. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng doktor habang sinusuri si Reese, nang siya ay maabyutan ng pagsabog. Ang ulo niya ay malubhang nataman, at nakaranas din siya ng pansamantalang pagkawala ng alaala at sakit ng ulo. Pero hindi iyon ang paniniwala ni Reese. Sabi niya ay malinaw ang pag-iisip niya sa mga oras na iyon. Pero iminungkahi pa rin ng doktor na magpa-MRI siya. Ngunit mariin niyang tinanggihan ang mungkahi ng doktor. Hindi pa niya alam noon, nasangkot na siya sa isang malaking konspirasyon. 12 kabaong ang maayos na nakahanay. Samantalang si Reese na buhay ay tinaguri ang traidor. Siya at si Mike, ang nag-iisang nakaligtas, ay sumakay sa isang eroplano patungong bansa. Pag-uwi sa bahay, ninanais ni Reese na magkaroon ng panahong mapayapa, ngunit ilang araw pa lamang ang nakakaraan. Isang tawag sa telepono ang sumire sa kanyang katahimikan. Pagkatapos,
Mabilis na nagmaneho si Liz papunta sa bahay ni Mike. Nakita niyang nailipat na ang bangkay ni Mike. Sinabi sa kanya ng mga pulis na naroon. Ang kanyang kasamahan ay nagpakamatay na 2 araw na ang nakakaraan. Pagkarinig niya noon, hindi makapaniwala si Liz. Dahil kagabi lang sila galing Syria. Paanong 2 araw na ang nakakaraan nang magpakamatay siya? Pagkarinig niya sa sinabi ng pulis, biglang sumakit ng husto ang ulo ni Reese. Naalala niya ang pag-uwi nila ni Mike. Bigla niyang naramdaman na parang mayroon nga siyang amnesia. Kaya naman kinabukasan, sinunod niya ang payo ng doktor, at pumunta sa ospital para magpa-check up. Ngunit habang nagpapa-check up siya, bigla kong napansin na parang may mali. Ang tunog ng pagsara ng metal at siya. Nag-overlap ang mga alaala ng putok ng baril at bomba. Paulit-ulit na kumikislap ang ilaw. Parang bumalik ako sa araw ng pagsabog. Ang iinggi nila, Rami. Hindi. Kaya natin to. Donnie. Huwag. Huwag. Donnie. Huwag. Donnie. Tapos na ba, doktor? Tinawagan niya ang doktor pero walang sumagot. Pero may naglabas pa rin sa kanya mula sa makina. Hindi ang karaniwang 3 tauhan ng medical team ang nag-alis sa kanya mula sa MRI machine. Matalas ang pakiramdam niya dahil sa matagal na pakikipaglaban. Walang siyang hawak na armas. Nakapanaog na ang bala sa baril ng kalaban. Kaya itinaas niya ang 2 kamay, kunwari sumusuko. Sinadya niyang ibaluktot ang siko sa 15 degrees. Sa anggulong ito, magagawa niyang makasangga o makaagaw ng baril sa loob ng 0.2 segundo. Sinenyasan siya ng armadong lalaking nakamaskara na dahan-daang lumayo sa medical pod. May isa pang nakatagong mamamatay tao na palihim na lumalapit, ngunit ipinagkanulo siya ng refleksyon sa lente. Ganito ninyo pinatay si Bruce. Sa paraang duwag, nang may isa pang baril na tumapat sa ulo ni Reese. Iniikot ni Reese ang pulso niya at napunta sa kanya ang baril. Pagdukot sa mata at suntok sa ibaba, dahil sa dalawang iyon, nawalan ng lakas ang misteryosong lalaki. Sunod-sunod na suntok ang gumulantang sa kanyang mga nerbiyos. Samantala, naglabas ng kutsilyo ang nakamaskarang lalaki para gumanti. Hinubad ni Reese ang kanyang jacket at binalot sa kamay para maging pansamantalang panangga. Umabot na sa sukdulan ng kanilang malapitan na pag-aaway. Laban sa buhay o kamatayan. Biglang lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang dapat sanang patay na umaatake ay sumulpot sa likuran ni Reese at sinakal ito. Nagkaroon ng patayan sa pagitan ng tatlo. Nauna ang muscle memory kaysa pag-iisip. Diretso niyang sinaksak ang kutsilyo sa braso ng kalaban. Sa gitna ng paggulong at pagsasagupaan, nahawakan na ng mamamatay tao ang hawakan ng baril. Muli na namang naging target ang mga mata. Sumunod na pagbagsak at pagpigil. 3 putok ang nagwakas sa labanan. Tumakbo palayo ang nakaligtas, diretso sa pinto. Tactical na lumipat sa koridor, natuklasan. Wala na ang kalaban, wala nang bakas. Nang bigla niyang natuklasan na ang baril pala ay kanya. Hindi ba ito ang baril na inilagay ko sa safety box? Habang nagugulat, ang una niyang naisip ay may nangyaring masama sa bahay. Umiikot ang gulong, papunta sa bahay. Paulit-ulit na busy tone, walang sumasagot. Si Xiaolo, totoo nga. Kanina lang, gusto nila akong patayin, kinuha nila ang baril ko. Dalhin mo si Lucy, ilayo mo siya agad sa bahay. Tawagan mo ako kapag nakaligtas na kayo. I-dial ang emergency number. Sana makarating ang pulis bago pa sila makarating sa bahay. Bumilis ng husto ang takbo ng sasakyan. Nangungulila ang anino sa may pasukan. Basang-basa na ng pawis ang hawak ko. Simula na ng paghahanap. Ang hindi pangkaraniwang kalinisan ay nakakabagabag.
Ang nakita niya ay nagpabagsak sa kanya, hindi. Ang katawan ng kanyang pinakamamahal ay nakahandusay sa isang pool ng dugo. Ang kanyang tanging inaalala ay ninakaw na rin. Ang mapanglo na sigaw ni Reese. Ang pagsigaw ay umalingaw-ngaw sa walang laman na bahay. Ngunit hindi na niya natanggap ang sagot ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, opisyal nang namatay si Kapitan Reese ng SEAL Team 7. Ang natira ay isang katawan lamang na puno ng programang pumatay. Mabilis na dumating ang mga patrol car at pinalibutan ang bahay. Sinimulan ang pagtatanong kay Reese ayon sa karaniwang proseso. Ngunit may nakakagulat na natuklasan ang mga forensic investigators sa pinangyarihan. Katawan lamang ng doktor ang naroon sa pinangyarihan. Wala ang bangkay na sinasabi niya. Ipinapakita rin ng ballistic test na ang mga bala ay galing sa baril ni Reese. Wala ring bakas ng pag-aaway. Para sa seguridad at pagtatago ng mga identity ng mga miyembro ng Special Forces, hindi nila nilagyan ng CCTV ang ospital ng hukbo. Kaya naman wala ring ebidensya sa video. Nagdududa ang babaeng reporter na si Reese ay naghahalucinate. Mayroon siyang pinsala sa utak noon pero ayaw niyang aminin na may problema siya. Hanapin si Reese at sabihin mo sa kanya ang resulta ng investigasyon. Hindi naniniwala si Reese. Pero nang banggitin na si Agent Holder ang unang dumating, agad na nag-alarma si Reese. Si Holder din ang unang dumating noong mamatay ang kanyang kasamahan. Bilang isang sundalong espesyalista, alam niyang hindi ito aksidente. Pagkatapos ay sinuri niya ang impormasyong ibinigay ng reporter. Tapos ay binigyan niya ang babaeng reporter ng signal blocking bag. Bilang likas na ugali ng isang sundalong espesyalista sa pag-iwas sa pagsubaybay. Hindi pagtitiwala sa anumang elektronikong kagamitan sa orihinal nitong kalagayan. Kusang pinutol ang potensyal na banta. Kinontrol ang komunikasyon. Ang blocking bag ay parang pag-freeze sa cellphone. Binigyan niya ito ng isang disposable phone. Ion lang ang device kapag ligtas na. Mababawasan ang tsansa na matuntun siya pabalik. Paraan din ito ng pagprotekta sa reporter. Para maiwasan na madamay siya. Kahit mahuli pa ang reporter. Hindi makikita ni kaaway si Reese sa pamamagitan ng cellphone niya. Pagkaalis ng reporter, si Reese ay nanatili sa kalungkutan. Naisip pa nga niyang nababaliw na siya. Pero habang iniimbestigahan si Holder, bigla niyang naalala ang eksena ng siya'y pagsalitaan. Pagkatapos ihambing. Napatayo siyang gulat na gulat. Pareho pala ang mga mata ni Holder sa mata ng salarin. Kasama ang ibang mga clue. May hinala na si Reese. Nagdesisyon siyang imbestigahan si Holder. Matapos ang masusing imbestigasyon, sinabi niya sa kaibigan niya ang kanyang natuklasan. At kasama ang kaibigan, ninakaw nila ang mga datos sa computer sa bahay ni Holder. Doon nila natuklasan ang isang mahalagang clue. 2 araw bago ang insidente, ninakaw ni Holder ang kanyang fingerprint. Pinatunayan nito ang kanyang hinala. Pero kinabukasan, isang ahente ng IA ang nakahanap sa kanya, at sinabing nahuli na ang target ng operasyon, at binigyan ng karangalan ang mga nasawi sa labanan. Nagtaka si Reese, bakit hindi ibinigay ang medalya sa libing? Bakit pagkatapos ng investigasyon niya, para malaman ang katotohanan, pumunta siya sa bahay ni na Holder sa gabi. Pumasok siya sa silid tulugan at tinutukan ng baril ang bibig nito. May inamin si Holder na pangalan. Nang mga oras na iyon, biglang sumakit ang ulo ni Reese. Sinamantala ni Holder ang pagkakataon para lumaban. Agad siyang binaril at napatay ni Reese. Inayos niya ang eksena para magmukhang suicide at kalmadong umalis. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang tunay na may sala ay hindi inaasahan. Muli po kitang makakasama sa susunod na episode ng Daig Kayang Mag-isip.